Lasing si Jake kaya naman nagpa siyang hayaan na muna itong mahiga ng kama. Umakyat siya sa kwarto nila at kumuha ng malinis na tawel at maliit na palangana. Pupunasan niya si Jake para kahit papaano, mahimasmasan man lang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umuwing lasing si Jake, at hindi niya din talaga alam kung ano ang gagawin niya. Bahala na sa mga napapanood niyang mga teleserye, kailangan na punasan daw ang taong lasing para mahimasmasan. Kaya lang nang muli niyang balikan si Jake sa living area, nadatnan niya itong nakaupo na sa sofa. Blanko ang ekspresyon ng mukha na nakatitig sa kanya, kaya naman hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Kaya ko na ang sarili ko. Singlamig ng yelo ang boses na wika nito. Hindi niya na naman maiwasan na makaramdam ng kirot ng puso. Jake, halos magdamag akong naghintay sa iyo. Ano ba ang nangyari? Sabi mo kanina, uuwi ka para mag-usap tayo pero bakit? Elena, ayaw ko na munang pag-usapan ang tungkol sa problema natin. Pagod ako, masakit ang ulo ko kaya pwede bang iwan mo na ako dito? Halos umaga na kaya magpahinga ka na din. Seryoso nitong bigkas. Hindi naman siya nakaimik. Naluluha ang mga matang tumitig siya kay Jake pero parang wala itong pakialam sa kanya. Muli itong nahiga sa sofa kaya naman wala na siyang nagawa pa kundi ang dahan-dahan na tumalikod. Laglag ang balikat na muling naglakad pabalik paakyat ng second floor ng bahay. Diretso siya sa kanilang kwarto at pagkapasok sa loob, saka pa lang siya napahagulhol ng iyak. Hindi siya sanay na binabaliwala ni Jake. Nasasaktan siya sa pinapakita nitong pambabaliwala sa kanya. Kaya lang, ano ang gagawin niya? Mukhang malalim ang galit sa kanya ni Jake at hindi niya alam kung ano ang gagawin para mapatawad siya nito. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit pantulog. Patihaya siyang nahiga sa kama habang patuloy ang pagdaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Umaasa siya na sana pumasok ng kwarto si Jake at kausapin siya, kaya lang nakatulog na lang siya lahat, walang Jake na pumasok ng kanyang silid. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, umaga na. Dali-dali siyang bumangon, ginawa ang morning routine at nang masigurado na ayos na ang kanyang hitsura, dali-dali siyang lumabas ng kwarto para lang mas lalong madismaya dahil hindi niya na naabutan si Jake. Maaga daw umalis ng bahay. Ang mga pagkain na inihanda niya kagabi ay nasayang lang. Lahat ng effort niya ay ang basurahan ang nakinabang. Masakit iyon sa panig niya kaya lang wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan at damhin ang sakit ng kalooban na nararamdaman niya ngayon. Kasalanan niya. Kasalanan niya kung bakit nagalit ng sobra sa kanya si Jake. Siguro, dinibdib talaga nito ang tungkol sa paggamit niya ng contraceptive pills at magsisisi man siya, huli na yata. Sobrang nagalit na kasi sa kanya si Jake. Mommy, bakit wala na naman si Daddy? Nagtatakang tanong pa nga sa kanya Gianna. Kasalukuyan itong kumakain ng breakfast at mamaya lang nakaunti, papasok na naman ito ng school. Hahayaan niya na munang si Yaya Gloria ang maghatid dito dahil hindi niya yata kayang ipag-drive ito patungo sa school. Wala siya sa mood at the same time, parang sumasakit ang ulo niya dahil sa kakulangan ng tulog at labis na pag-iisip dahil sa problema nilang dalawa ni Jake ngayon. Busy sa work si Daddy, anak. Hayaan mo, mamayang hapon baka uwi din si Daddy. Makakapag-bonding ulit tayo. Nakangiti niyang sagot dito. Matalino si Gianna at alam niyang ramdam nito na may problema silang dalawa ng daddy nito. Okay po. Pero sana, mamaya nandito na ulit si Daddy. Miss na miss ko na po siya Nakangiti nitong wika. Malungkot din siyang napangiti at hindi na siya muling nagsalita. Feeling niya, maiiyak lang siya kung sasagutin niya pa ang sinabi ng anak niya. Pagkatapos kumain ni Gianna, kasama si Yaya Gloria, umalis na ito ng bahay para pumasok ng school. Muli siyang umakyat ng kwarto para magmukmok. Ang contraceptive pills na ginagamit niya ay kusa niya nang itinapon sa basurahan. Tanggap niya na. Kasalanan niya at umaasa siya na mapapatawad din siya ni Jake oras na malaman nito na willing na siyang magbuntis ulit. Kahit ilang anak pa iyan, handa niya nang ibigay kay Jake basta maging maayos lang ulit ang pagsasama nilang dalawa. Mahal niya ang asawa niya at mas mahalaga sa kanya ang masaya nilang pagsasama, kaya sana maging bukas ang isipan ni Jake at tanggapin nito ang kapatawaran na hinihingi niya. Isang buwan ang mabilis na lumipas.
Mas lalong naging matabang ang pakikitungo sa kanya ni Jake. Ilang beses din siyang nagtangka na kausapin ito pero bigo siya. Hindi siya nito binibigyan ng pagkakataon at habang tumatagal, padalang ng padalang ang pag-uwi nito ng bahay na mas lalong nagpa-stress at nagbigay ng hindi maipaliwanag na sasakit ng kalooban. Hindi niya tuloy malaman kung paano masosolve ang problema nilang dalawa. Gusto niyang magmakaawa kay Jake na maglaro na sila pero ayaw naman siya nitong kausapin. Palagi siya nitong binabaliwala na para bang isa na lamang siyang estranghero sa paningin nito. Hindi na din siya nito tinatabihan sa pagtulog. Minsan, nalalaman niya na lang na sa guest room ito natutulog or di kaya sa kwarto ng anak nilang si Gianna. Masakit sa kanya na ang ipinapakitang pagbabaliwala sa kanya ni Jake, pero dahil siya itong may kasalanan, wala siyang karapatan na sumbatan ito. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang dinalaw ni Angela. Asawa ito ng kapatid ni Jake na si Kuya Brian. Hindi sila masyadong closed pero nakakapag-usap naman silang dalawa sa tuwing may okasyon sa bahay ng mga in-laws nila. Ate Angela, napadalaw ka, nakangiti niyang tanong dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinuntahan siya nito sa bahay, kaya naman labis siyang nagtaka. Elena, hi. Wala akong magawa sa bahay at isa pa personal sana kitang imbitahan sa kaarawan ni Mika. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Ang Mika na tinutukoy nito ay ang bunsong anak ng mga ito. Ha? Abat naman. Salamat, Ate Angela. Nakangiting sagot niya dito. Tumango lang ito at nang mapansin niyang wala pa yata itong balak na umalis niya na ito patungo sa living room. Mas maganda nga siguro na may makakausap siya ngayon, lalo na at hindi talaga okay ang kanyang mental health. Apektado talaga siya sa mga nangyayari sa kanilang dalawa ni Jake. Elena, alam kong nagulat ka sa biglaan kong pagdalaw kaya naman didiretsahin na kita. Alam mo kasi, si Mommy talaga ang nag-utos sa akin na puntahan ka dito para tanungin sa isang napaka-importanting bagay. Seryoso nitong wika. Wala sa sariling napatango siya. Parang may ideya na siya kung bakit nandito ngayon itong si Ate Angela sa harapan niya. Siguro, napapansin ng mga in-laws nila na may problema silang dalawa ni Jake. Psst, don't mind, Angela. Okay lang, pwede mo akong tanungin sa mga nais na mong malaman. Pilit ang ngiti sa labi na sagot niya dito. Pinapatanong ni Mommy kung may problema ba kayong dalawa ni Jake. Seryosong tanong nito sa kanya. Ilang saglit din siyang hindi nakaimik. Hindi na siya nagulat sa tanong na iyon pero hindi niya naman malaman kung ano ang isasagot niya. Bigla din siyang nakaramdam ng paninikip ng bundok. Bakit mo naman naitanong ang tungkol sa bagay na iyan, ate? Seryosong tanong niya dito. Huwag mong masamain ang tanong ko, Elena. Alam kong masyadong personal ito at kahit ako, hindi ko din kayang manahimik. Alam mo iyon, babae din ako, nasa iisang pamilya tayo, kaya naman parang kapatid na din ang tingin ko sa iyo. Seryoso nitong wika sabay abot sa kanya ng isang brown envelope. Nagulat man sa kung anong ibinibigay sa kanya ngayon ni Ate Angela, pero walang pag-aalinlangan na tinanggap niya ang nasabing envelope habang ramdam niya ng malakas na pagkabog ng bundok niya. Hindi pa alam nila Mommy at Daddy ang tungkol sa nilalaman ng envelope na iyan, Angela. Actually, kami pa lang ni Brian ang nakakaalam at sana kung ano man ang makita mo sa loob ng sobre na iyan, tanggapin mo ng buong puso. Muli nitong wika sabay tayo. Hindi pa rin siya nakaimik. Hindi niya talaga alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi na ako magtatagal. Ayaw mo mang direktang sabihin sa akin, nakikita ko sa mga mata mo ang problema. I have to go kung sakaling kailangan mo ng makakausap, don't hesitate to call me. Seryoso nitong wika at nagmamadali na itong naglakad paalis. Naiwan naman siyang ramdam ang panginginig ng kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang nasabing sobre. Nang tuluyan niyang nabuksan iyon, kaagad na bumungad sa mga mata niya ang mga larawan. Titig na titig siya sa nasabing larawan habang hindi niya na namalayan pa ang pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Jake, paano mo nagawa ito sa akin? Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Makikita sa larawan na kasama ni Jake ang isang babae sa isang bar at suite ang dalawa. At ang babaeng kasama nito ay walang iba kundi ang bago nitong sekretary. Hindi niya natuloy mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Aaminin niya man or hindi, pero nagsiselos siya. Masakit na makita na may ibang kasamang babae si Jake samantalang pagdating sa kanya, halos wala na itong time.
Gaano ba kalaki ang galit nito sa kanya at para saktan siya ng ganito? Pagkatapos ng ilang oras na pagmumukmok at pag-iyak hindi niya na napigilan ang sarili niya. Sakay ng kanyang kotse, nagpasya siyang puntahan si Jake sa opisina nito. Hindi pwedeng basta na lang siya nitong baliwalain. Kailangan niyang ayusin ang pagsasama nilang dalawa bago pa mahuli ang lahat. Nandyan ba si Mr. De La Fuente? Kalmado niyang tanong sa receptionist pagkadating niya kung saan matatagpuan ang opisina ni Jake. Kilala na siya ng mga staff dahil palagi naman siyang pumpunta dito noon pa. Elres De La Fuente. Yes po, nasa office po si Sir De La Fuente. Hindi naman po siya umalis ngayong araw. Nakangiting sagot nito sa kanya. Ang labis niyang ipinagpasalamat, mababait ang mga staff ni Jake sa kanya. Salamat, nakangiti niyang bigkas at diretsyo na siyang naglakad patungo sa elevator. Isay ang tawag ng nakakarami dito dahil tanging si Jake at miyembro ng pamilya lang ang pwedeng sumakay dito. Diretsyo na ito sa top floor kung saan matatagpuan ang opisina nito. Pagdating niya ng top floor, mabilis siyang lumabas ng elevator. Ramdam niya pa nga ang kaba sa puso niya pero kailangan niyang maging matatag. Hindi pwedeng maging duwag siya dahil una sa lahat, kasalanan niya kung bakit galit sa kanya si Jake ngayon. Diretso siya sa pintuan ng opisina ni Jake at akmang bubuksan niya na sana ang pinto nang matigilan siya. Isang tikim kasi ang narinig niya at nang lumingon siya, sumalubong sa paningin niya ng nakangiting mukha ng bagong sekretary ni Jake. Si Jolene. Yes ma'am. May kailangan po ba sila kay sir? Seryoso nitong tanong sa kanya na siyang nagbigay sa kanya ng inis. Wala sa sariling tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa bago siya sumagot. Asawa ako ng boss ko at sino ka para tanungin ako kung may kailangan ako sa amo mo? Seryosong tanong niya dito. Napansin niyang hilaw itong napangiti. Madam, I am sorry po. Alam ko po na asawa po kayo ni sir pero kabilin-bilinan po kasi ni sir na bawal siyang istorbuhin. Baka po kasi ako ang mapagalitan kung hindi masunod ang nais niya. Seryoso pero may halong sarcastic ang tono ng boses nito. Kaagad naman napataas ang kilay niya sa sinabi nito. Masama niya itong tinitigan bago niya mabilis na binuksan ang pintuan ng opisina ni Jake, kaya lang bago siya nakapasok sa loob, hinawakan siya nito sa braso. Madam, makinig po kayo sa akin. Hindi po, bago pa natuloy nito ang sasabihin, malakas niya na itong itinulak na siyang dahilan kaya napaupo ito sa sahig. Sino ka ba para pigilan ako, ha? For your information, asawa ako ng boss mo at walad. Elena, hindi niya na natuoy pa ang pagbubungangan niya pa sana kay Jolene nang marinig niya ang galit na boses ni Jake. Madilim ang aura ng mukha na naglalakad ito palapit sa kanya pero hindi niya iyon pinansin. Pilit siyang umiti dito at nang mapatapat sila sa isa't isa, akmang yayakapin niya sana ito para iparamdam dito na namimiss niya ito kaya lang, nilagpasan lang siya nito. Bagkos, nilapitan nito ang sekretary at tinulungan na makatayo na labis na nagbigay ng sakit ng kalooban sa kanya. Sir, I am sorry po, hindi ko po napigilan si madam na. It's okay. Medyo matigas talaga ang ulo ng babaeng iyan, kaya intindihin mo na lang, putol ni Jake sa sasabihin ni Jolene. Wala sa sariling napahawak naman si Elena sa bundok niya nang makaramdam siya ng paninikip sa bahaging iyon. Masakit sa mga mata ang nakikita niya sa pagitan nilang dalawa ni Jolene, na para bang hindi lang empleyado at boss ang turingan sa isa't isa. Hindi siya ipinanganak kahapon para hindi niya maintindihan ang mga nangyayari ngayon. Anong ibig sabihin nito? Jake, galit niyang sigaw sa pangalan nito. Akay si Jolene, pumasok ang mga ito sa loob ng opisina habang para siyang estatwa na. Nakatayo lang dito sa may pintuan. Jolene, sit here. Huwag kang matakot kay Elena. Ako ang bahala sa kanya, seryosong wika ni Jake. Pagkatapos nitong alalayan na makaupo si Jolene, seryoso ang mukha na naglakad ito palapit sa kanya, kaya naman naluluha siyang napatitig dito. Mas kinakampihan mo pa ang sekretary mo kumpara sa akin na asawa mo, umiiyak niyang tanong dito. Lalo siyang nakaramdam ng sakit ng kalooban nang parang wala lang na tinitigan siya nito. Na para bang isa siyang estranghero. Kung nagpunta ka dito para mang-away, mabuti pang umalis ka na, Elena. Asikasuhin mo ang sarili mo. Magpaganda ka. Magpa-sexy ka dahil hindi ba't iyan lang ang mahalaga sa iyo, di ba? Puno ng pang-uyam sa boses nito, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapaatras.
Hindi niya akalain na maririnig niya nagkatagang iyon mula mismo sa bunganga ng asawa niya. Narinig niyang iyon mula mismo sa bibig ni Jake, hindi maipaliwanag na sakit ang kaagad na gumuhit sa puso niya. Kusang pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ni sa hinagap, hindi niya akalain na maririnig niya ang mga katagang iyon mula sa bibig ng lalaking labis niyang minahal. Hindi ba nito alam na ang lahat ng effort ng pagpapaganda at pagpapaseksi niya ay para lang din dito? Mas gusto niyang maging karapat-dapat dito sa paningin ng mga tao, pero bakit ganoon? Bakit parang hindi naman yata na-appreciate ni Jake ang lahat-lahat? Maraming trabahong naghihintay kaya umalis ka na. Pwede ba, Elena, seryoso nitong muling wika? Wala na siyang nagawa pa kundi ilaglag ang balikat na naglakad paalis. Bago pa siya tuluyang nakalayo, narinig niya pa nga ang malambing na boses ni Jolene. DJ, thank you dahil ipinagtanggol mo ako sa asawa mo. Alam mo iyon, alam mo naman na hanggat maari, ayaw ko ng iskandalo. Malambing na wika nito. Napatigil siya sa paghakbang at dahan-dahan na lumingon kung saan kitang-kita ng dalawa niyang mga matabna nakatayo si Jake sa harapan ng babae samantalang si Jolene naman ay nakaupo sa sofa at nakatingala dito. Malaki ang tiwala niya kay Jake dahil asawa niya ito pero sa pagkakataon na ito hindi niya alam kung saan siya lulugar. Malaki ang galit nito sa kanya at hindi niya alam kung paano ito aamuhin. Ang pagpipigil niyang mabuntis ulit ay nagkaroon ng malaking lamat sa relasyon nilang dalawa at hindi niya alam kung paano pa maibabalik ang maayos na samahan nilang dalawa. Laglag ang balikat na tuluyan na siyang naglakad paalis sa opisina ni Jake. Hindi mapatid-patid ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata at hindi niya na nga namalayan pa na nakarating na pala siya sa kanyang kotse. Pagkaupo niya sa harap ng driver's seat hindi niya na napigilan ang sarili niya at napaduwal na siya. Asek! Nakahawak siya sa kanyang tiyan habang patuloy siya sa pagduwal. Patuloy pa rin ang pagpatak ng ang luha sa kanyang mga mata habang parang isang etso na patuloy na umaalingaw-ngao sa pandinig niya ang boses ni Jake. Kung nagpunta ka dito para mang-away, mabuti pang umalis ka na, Elena. Asikasuhin mo ang sarili mo. Magpaganda ka. Magpaseksi ka dahil hindi ba't iyan lang ang mahalaga sa iyo, di ba? Mga katagang narinig niya kay Jake kanina na lubhang sumugat sa puso niya. Hindi niya alam kung paano niya makakayanan kung sakaling tuluyang masira ang pagsasama nilang dalawa. Halos 30 minuto din siyang walang ibang ginawa sa loob ng kotse, kundi ang umiyak ng umiyak. Tumigil na siya sa pagduduwal kaya naman nagpa siya na siyang tuluyan ng lisanin ang naturang lugar. Balak niya sanang sunduin si Jana sa school pero kahit ang anak niya, hindi niya alam kung paano niya pakikiharapan sa sitwasyon niya ngayon. Alam niya, masyadong miserable ang hitsura niya. Namamaga na din ang kanyang mga mata dahil sa ilang araw ng pag-iyak. Nagpasya siyang tawagan si Manang Gloria para sabihin dito na ito na muna ang mag-aasikaso kay Gianna. Nakakaramdam siya ng guilt dahil feeling niya, napapabayaan niya na din pati ang anak niya pero ano pa nga ba ang pwede niyang gawin? Wala na. Mahina siya sa mga ganitong problema at ang inaasahan niyang masayang pagsasama nilang dalawa ni Jake ay feeling niya, tuluyan ng naglaho. Habang nagdadrive siya, hindi niya alam kung saan siya patutungo. Basta ang gusto niya lang ay makalayo na muna. Mahanap ang peace of mind na mahigit 1 buwan niya na ding hindi naramdaman. Nakarating siya sa isang park kaya nagpasya siyang iparada ang kanyang sasakyan doon. Naglakad-lakad siya pero feeling niya, mas lalo lamang siyang magkakaroon ng anxiety. Paano ba naman kasi, pamipamilya ang mga nakikita niya? Masaya, kumpleto habang dinig ng dalawa niyang tainga ang halakhakan. Bigla niya tuloy na miss ang mga bonding nilang tatlo. Si Jake, si Gianna at siya mga bondings, bakasyon, shoppings na magkakasama silang tatlo. Larawan ng isang masayang pamilya na hindi niya alam kung maibabalik pa ba. Lord, ano ang kasalanan ko at bakit niyo po ako pinaparusahan ng ganito? Masyado na ba akong masamang tao para magalit ng sobra ang asawa ko sa akin? Mahina niyang sambit. Nakaupo siya sa isang bench, tahimik na lumuluha habang naririnig niya ang masayang boses at tawanan ng ibang mga namamasyal. Hello po, nasa ganoon siyang sitwasyon nang marinig niya ng isang malambing na boses. Wala sa sariling napabaling siya ng tingin at doon sumalubong sa kanya ang isang cute na batang lalaki. Hi, pilit ang ngiting bati niya. Ang kamay ng bata ay may hawak na panyo at iniaabot sa kanya. Hipo, tita. Ang ganda-ganda niyo po.
Bakit po kayo nag-iisa? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Lalo tuloy siyang naluha. Ang inosenteng boses ng bata na kung hindi siya maaring magkamali ay kasing edad lamang ito ni Gianna, ay parang isang musika sa pandinig niya. Hay, nakangiting sambit niya. Tinanggap niya ang panyo na inyo offer nito at pasimpleng pinunasan ang kanyang luha. Name is Sebastian po. How about you po, beautiful tita? What is your name po? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Pilit namang gumuhit ang ngiti sa labi niya habang pinagkatitigan ito. Ang cute ng batang ito. Parang may lahi. Elena. Tita Elena. Pilit ang ngiti sa labi na wika niya. Gusto niya sana itong itaboy dahil gusto niyang mapag-isa, kaya lang parang nakokonsensya naman siya. Mukhang mabait na bata at baka umiyak ito kapag itataboy niya. Tita Elena. Wow, beautiful name po. Tita, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa iyo? Doktor po ang daddy tito ko and kaya po kayong gamuntin noon. Nakangiting sagot nito sa kanya. Kaagad naman siyang umiling. Naku, wala naman akong sakit eh. Saka, may iniisip lang kasi ako kaya naiiyak ako. Siya nga pala, nasaan ang guardian mo? Nagtataka niyang tanong dito. Lisa, si tito po nandoon siya oh. May kausap sa phone niya. Sagot nito sabay turo ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa kanila. Nakatalikod dito sa kanila pero matangkad itong lalaki, at kung hindi siya maaraing magkamali, mas bata ito ng kaunti kay Jake. Siya ba? Well, Sebastian, bakit ka lumapit sa akin? Hindi mo ba alam na ang batang kagaya mong cute ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga stranger? Paano kung masamang tao ako? Ano na ang mangyayari sa iyo? Seryosong tanong niya dito. Nakangiti naman itong tinitigan siya. No po. I know, hindi po kayo masamang tao dahil maganda po kayo. Halika po, ipapakilala kita sa tito ko. Nakangiti nitong wika sabay hawak sa kamay niya at hinila siya nito. Ang kaninang pagsisente niya ay bigla yatang nahinto. May kakulitan pala ng batang ito. Naku, wag na. Nakakahiya. Paalis na din ako eh. Sige na Sebastian, balik ka na sa tito mo. Bae, nakagiti niyang wika sabay tayo at mabilis na siyang naglakad paalis. Tita Elena. Tita Elena, narinig niya pa ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Sebastian pero hindi niya na iyon pinansin pa. Hindi pa siya ready na magkaroon ng mga bagong kaibigan at kakilala lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Diretso siya sa kanyang kotse at pagkatapos niyang sumakay, mabilis siyang nag-drive paalis. Nagpasya siyang dumaan sa isang mall na along the way lang din pauwi ng bahay. Parang wala pa kasi siyang ganang umuwi dahil feeling niya, iiyak lang naman siya sa loob ng kwarto eh. Mag-isa lang siya doon, walang makakausap at ang mangyayari sa kanya, magmumukmok lang siya. Sa isang mall siya dumiretso para ipag-shopping ng mga gamit niya si Gianna. Bumili na din siya ng para kay Jake. Umaasa siya na sa pamamagitan nito, mawala ang galit sa kanya ni Jake at makipagbati na ito sa kanya. Bago siya umuwi, nagpasya siyang bumili ng paboritong cake nila Gianna at Jake. Wala lang, gabi na at sa mga oras na ito, umaasa siya na nasa bahay na din si Jake. Pagkatapos niyang mabili lahat ng mga gusto niyang bilihin, kalmado na siyang nag-drive pa uwi ng bahay. Maayos naman siyang nakarating at naiparada ang sasakyan sa kung saan ito dapat nakaparada at nagtawag ng katulong para tulungan siyang ibaba ang mga pinamili niya na nasa loob ng kotse. Manang, si Gianna po. Kumain na ba? Nakangiti niya pang tanong kay Manang. Kahit papano, nakatulong ang pagsa-shopping niya para medyo kumalma siya. Po. Opo madam. Kumakain po sila ngayon kasama ng daddy niya at. Talaga po? Nakauwi na si Jake, hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin ni Manang at pinutol niya na iyon nang malaman niya na nandito si Jake. Tumango lang si Manang at akmang may sasabihin pa sana pero tinalikuran niya na ito. Nakangiti siyang naglakad papasok ng bahay. Actually, hindi lang lakad ang ginawa niya, kundi halos tumakbo na siya patungo sa dining area. Kaya lang, nasa may pintuan pa lang siya, narinig niya na ang malakas na halakhakan mula sa loob. Napatigil siya sa paghakbang at tulalang napatitig sa mga taong kumakain sa hapagkainan. Si Jake, si Gianna at may kasama silang isang panauhin. Tita Jolene, thank you po kanina. Nakalimutan yata ni Mommy na may activity ako sa school at mabuti na lang talaga nandyan kayo.
Narinig niyang wika ni Diana. Para naman siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kaagad na kinain ng matinding guilt ang puso niya nang maalala niya na may activity pala sa school ang anak niya at nakalimutan niya iyon. Okay lang, Diana. Walang problema. Hayaan mo, kapag hindi pwede ang mommy mo, pwede naman ako na lang ang umaten. Hindi ba, DJ, nakangiting sagot naman ni Jolene. Malambing ang boses nito na para bang hindi na lang ito isang sekretary ni Jake. Wala sa sariling napahawak siya sa kanyang bundok. Nalingat lang siya ng kaunti, may iba ng kasama ang mag-ama niya sa pagkain at mukhang masaya ang mga ito. Na para bang hindi man lang nag-abala ang mga ito na hanapin siya.